Amen. May tanong po ako sa inyo mga kapatid. Meron na po bang laban ang Panginoon na natalo? Wala pa. Amen. Dahil doon, nare-remind tayo na kapag talagang kasama natin ng Panginoon, nandyan ang tagumpay. Na kahit anong alon, hindi tayo kailangang mangamba. At kahit anong dilim man tayo naroon, hindi tayo mag-iisa dahil kasama natin ng Diyos. So let us all sing tagumpay. Pag-ibig mo, kalungan ko, pangako mo, sandigan ko. Sa sigaw ng alon di mangangamba, sa gitna ng dilim di ako mag-iisa. Pag-ibig mo, kalungan ko, pangako mo, sandigan ko. Narito na, ang tagumpay ay narito na. 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 Wala nang hahanapin pa, Pagkat o Diyos, ika'y sapat na. pagkat o Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa, pagkat o Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kalungan ko, pangako mo, sandigan ko. Pag-ibig mo,
Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. Promise of love, my heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has gone, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. Forever sing, speak to me, Lord. Speak to me, Lord. Your servant is listening. Over the noise, I hear your whispering. My hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. Forever sing, you are never far away. You are never far away, always reaching out to save my weakness. Covered by your strength, and I am found forever safe. You are never
So bow down and pray. At manaming makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na napakabuti niyo sa amin, Lord. Nandyan ang inyong liling, Lord God. Nandyan ang inyong pagpalang kamay, Lord, upang makamtan namin yung glory mo, Lord God. Makamtan namin yung tagumpay na pinapromise niyo sa amin, Lord, whenever we battle with you, Lord. And Lord, sa mga oras na to, Lord, we want to glorify your name, Lord God, through everything that we do from now on, Lord, na maging sa aming pakikinig, Lord, ng inyong salita, Lord God. May we glorify you, Lord, by being Christ-like, Lord, sa lahat ng oras. Lord, wala na nga pong iba kaming hahanapin pa kundi ang inyong presensya sa aming buhay, Lord. Because, Lord, with you, Lord, doon namin nararamdaman na tunay na pagmamahal, Lord, na nakakamtan namin, Lord, kapag nasa inyo kami, Lord. Lord, sa inyo po namin ibinibigay ang buong pagtitiwala namin, Lord. Because, Lord God, we can keep your promises, Lord God, because faithful kayo sa amin, Lord, hindi kayo nagbabago, Lord. And Lord, maraming salamat, Lord, for every opportunity, Lord, to praise and worship your name, Lord. Because, Lord God, sobrang deserve mo, Lord God, ang lahat-lahat na kaya namin ibigay. Lord, sa inyo na nga po namin binibigay ang lahat-lahat ng aming papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, isa pong magandang umaga sa ating lahat. At sa mga sandali po ito, tayo po muli ay dadako po sa ating gagawing pagtanggap sa banal na hapunan. Muli ako po ay humihiling sa lahat na ating pong ihanda ang ating sarili. Bigyan po natin ng kahalagahan ang mga sandaling kagaya nito na ating pong alalahanin ang ginawang pagsasakripisyo ng Panginoon para sa ating lahat. Sapagkat tayo po ay patuloy niyang minamahal at patuloy niya pong pinapangalagaan. Bago po natin tanggapin ang banal na hapunan, ating pong pakinggan ang sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat po ng unang Korinto, chapter 11, verse 27 hanggang sa mga sumusunod bilang paalala po para sa ating lahat. Ang sabi po dito, ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon nang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sinumang kumakain at uminom ng hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili. Kaya ating pong hangarin na tayo po ay maging karapat-dapat bago po natin tanggapin ang banal na hapunan. Ayon po sa sulat ni Apostol Pablo, narito po sinasabi sa chapter 11 verse 23 hanggang sa mga sumusunod, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus, nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pirso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang tinapay. Ang tinapay pong ating tinanggap, mga kapatid, yan po ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoon na siya pong naghirap, nagpakasakit para sa atin dahil po sa ating mga kasalanan. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ating pong tanggapin ang katas ng ubas.
Ang katas po ng ubas, mga kapatid, ay sumisimbolo po naman sa dugo ng ating Panginoong Hesus na siya pong nabubog upang tayo po ay malinis sa ating mga pagkakasala at igawad po sa atin ang kanyang kapatawaran. Tayo pong lahat ay muli ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa po Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Minsan mo pang naibahagi sa amin at naipadama ay yung dakila at busilak ng pag-ibig. Ama, maraming salamat sa iyong patnubay, sa iyong pagmamahal, at sa iyong paggagawad sa amin ng kapatawaran na kami sa pamamagitan ng iyong buktong na anak ay iyong tinubos sa lahat ng aming mga pagkakasala at iginawad sa amin ang buhay na walang hanggan. Panginoon, hangad po namin, lagi mo kaming gawing karapat-dapat sa iyo bilang iyong lingkod at bilang iyong mga anak. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. It's offering time, mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat at sa mga nanonood po ngayon ng live. Tunghayan po natin ang Matthew chapter 6 verse 33. Sabi po dito, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you." Sabi po dito, bakit kailangan natin pagsikapan hanapin ang kaharian ng Diyos? Dahil ibibigay niya ang pangangailangan natin. Kahit magtiwala po tayo sa Panginoon kasi lahat po ng bagay nagmula sa Kanya. Pera, pagkain, damit, at iba pang bagay na meron po tayo. Kahit bilang pasasalamat, tayo po ay magbigay, pero bagong lahat, tayo po ay manalangin. Lord, salamat Lord sa araw na ito, Lord, na nagtulog niyo sa amin. Salamat Lord kasi po binibigay niyo po ang aming pangangailangan, Lord. Salamat Lord sa buhay at kalakasan po namin, Lord. Salamat Lord sa dahil po lahat po ng binigyan niyo po kami ng lakas upang yumaman, Lord. Salamat Lord sa patuloy na pagbibigay sa amin ng biyaya, Lord. Maraming salamat rin po Lord sa paggabay sa pinagdadaanan namin sa buhay. Ito ang aming samot at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magbigay. Every child can see your glory. Every nation
Good morning sa inyong lahat. Morning! Morning po. Happy Father's Day. Siyempre, sa lahat ng mga tatay na katulad ko, maligayang araw ng mga tatay sa oras na ito. Purihin ang Panginoon. Ano po? At alam ko po na tayong lahat ay excited sa ating mga tahanan. Of course, ang mga anak, maging si Mrs. ay nag-prepare ng something. Meron po ba? Of course, meron. Ano po? Kasi ito yung oras, araw, para alalahanin po natin yung kabutihan ng mga tatay po natin. Ano po? So, itong araw po na ito, ay gusto ko rin pong i-announce sa inyo na ibalita sa inyo na meron po tayong guest speaker. Ano po? At hindi po ako magdi-deliver ng message po sa inyong lahat. Ano ho? Meron po tayong guest speaker today na siya po ang maghahatid ng sermon. Ano po? So, ang ating guest speaker, siya po yung ating music director, and at the same time, siya rin po yung ating youth leader na umuuna sa mga kabataan natin sa discipleship program po natin. And I do believe na marami pang gagawin ng Panginoon sa buhay ng batang ito. Ano po? O kabataan. Hindi na siya bata, kabataang ito. Ano po? And naalala ko rin po na bigyan ng pagkakataon na siya ang maghatid ng mensahe galing sa Panginoon. Sinaisip ko, matagal ko na po siyang nasa sermonan. Panahon na para siya naman na mag-sermon. Okay. Pero hindi po ito sermon na galing sa pagiging tatay, kundi ito ay galing po sa salita ng Diyos. Ano ho? Kaya po sa oras na ito, hinihingi ko po ang inyong pandinig, nihiram ko po ang inyong atensyon at ibigay po natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa umagang ito, ang ating guest speaker, none other than my eldest son, Brother Kit! Wow! Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Morning! Kamusta po tayo? Amen! Kamusta naman po yung ating mga tatay? Happy Father's Day po sa inyo. Amen! Amen. Palakpakan natin ang ating mga tatay. No po. Kayo po ba, nabati nyo na po ba yung tatay natin sa ating tahanan ng Happy Father's Day? Amen. Nakakatuwa po, no, kasi meron din pong Father's Day, hindi lang Mother's Day. And marahil po, nagtatanong tayo, saan kaya nagsimula yung Father's Day, no? Ito po yung nagsimula sa Washington noong 1910. At ang founder po nito ay si Sonora Smart Dot. Yun, doon po nagsimula ang Father's Day. Marahil, may mga times na naghahanap din tayo ng ating role model eh. Sino bang magandang role model bilang ama? Kasi po, iba-iba po yung ama eh. Merong amang stricto, meron din pong father na kung saan eh mahinahon. Iba't iba po ang klase ng tatay ang meron tayo dito. And praise the Lord, because today, I will introduce to you a father who can be our role model. But first, let's turn our Bible in the book of Luke 15, verse 11 to 31. Basahin po natin. Jesus continued, "There was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of the estate.' So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, 'How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am, starving to death? I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.' So he got up and went to his father. But while he was still a long way off,
His father saw him and was filled with compassion. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, "Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son." But the father said to his servants, "Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found." So they began to celebrate. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. "Your brother has come," he replied, "and your father has killed the fatted calf because he has him back safe and sound." The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded. But he answered, "Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat, so I could celebrate with my friends. But when this son of yours, who has squandered your property with prostitutes, comes home, you killed fattened calf for him." "My son," the father said, "you are always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad because these brothers of yours was dead and is alive again. He was lost and is found." Let us pray. Panginoon, maraming salamat po Lord sa aming nabasa ngayon, Lord. Salamat po Lord sa buhay na binigay mo sa aming mga tatay, Lord God. Patuloy niyo silang ingatan. At nawa po Lord sa aming pag-aaralan po ngayon ay may matutunan po kami, Panginoon. Hindi lang po matutunan, kundi maisabuhay po ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po Lord. In Jesus' name, Amen. Let us look at 3 things today. Tingnan natin yung 3 bagay dito. Una po, the traits of the prodigal son. Pangalawa, the traits of the loving father. At pangatlo, why did the father let his son do his thing? Now, tingnan po natin yung unang trait na kung saan yung traits ng prodigal son. Bakit nga ba siya tinawag na prodigal son? Number 1, because he is shameless. Hindi siya marunong mahiya. Bakit po? Kasi po sa verse 12, kinuha niya yung inheritance niya sa kanyang tatay. Na kung saan yung tatay niya pa naman ay buhay. Natatanggap lang naman po ang mana kapag ang iyong magulang ay namatay na. Pero siya hindi. Hindi po pangkaraniwang sitwasyon to. Meron na po ba kayo nabalitaan o nakita sa FB na kung saan or saan pang social media na kung saan po hiningi ng anak niya yung mana kahit buhay pa yung magulang? Wala po, di ba po? Itong tao lang na to ang gumawa na to. Kaya hindi siya pangkaraniwan. Hindi talaga siya marunong mahiya. Biruin niyo po, buhay pa yung tatay niya, hihingin niya na yung mana. Saan ka nakakita ng ganun? Dito lang po, sa Bible. Na po. Pangalawa po, isang trait kung bakit siya tinawag na prodigal son. Because he is wasteful. After he received his wealth, he spent it in waste. Matapos niyang tanggapin ang mana, ang kanyang kayamanan, ito'y kanyang ginastos sa mga bagay-bagay na kung saan magbibigay sa kanya ng satisfaction. Andyan siguro, andyan yung party-party, kumbaga, di ba? Babae, at kung ano-ano pa. Ganyan po yung ginawa ng anak. Napakatindi po. At pangatlo po, makikita po natin dito yung isang trait kung bakit siya tinawag din na prodigal son.
because of his repentance. After malustay, after maubos na lahat ng meron siya, dito na siya nakaramdam ng pagsisisi. Na para bang, sayang, pala, hindi ko na lang ginastos. Gano'n naman po ang tao no po? Madalas nagsisisi kung kailan huli na ang lahat. After he realized his mistake, he came back to his father and asked for forgiveness. Para rin tayong prodigal son. Bakit po? His traits is our traits also. Kung anong ugali niya, ganun din po yung ugali natin bilang tao. We are full of greed. Gusto natin, sa atin lang yung isang bagay. Gusto natin, malamangan natin tayo lagi yung lamang. Hindi tayo pahuli. We are also shameless. Hindi rin tayo marunong mahiya. No po? And tayo rin po, nare-realize lang po natin bumalik sa ating Panginoon kapag ka nakakaramdam na tayo ng hirap sa buhay. Example po, wala kang trabaho. Naiisip mo lang bumalik kay Lord na, Lord, gusto ko po magkaroon ng trabaho. Bigyan niyo po ako ng trabaho. So, ito naman si Lord, bibigyan ka ng trabaho. Then, after that, ayan na naman tayo, kalilimutan na naman natin siya, babalik na naman tayo sa dati, na hindi tayo ma-attend, na hindi natin siya nabibigyan ng time. Nabalik lang tayo kay Lord, kapag ka nakakaramdam tayo ng stress. Lord, nai-stress na ako. Bigyan niyo ako ng comfort. Ngayon, si Lord, ikaw-comfort ka naman. Tapos, kapag after nun, na-comfort ka na, ayan ka na naman. Nakalimutan mo na naman siya. No po? Nakakaramdam lang naman tayo ng pagsisisi pagka nakakaramdam tayo ng hirap. Doon lang natin nare-realize. Pero bagamat ganun, tingnan naman natin yung traits ng ama nating mapagmahal. No po? Una, He is benevolent. Ano ba pag sinabing benevolent? Ibig sabihin po, siya po yung mapagbigay. Bakit po? Kasi po, sabi po sa verse 12, matapos hingin ng kanyang anak, ang kanyang mana, ito'y binigay niya. Ano po? Dito makikita natin kung paano maging mapagbigay ang ating Ama. To the point na binigay niya yung mana kahit siya'y buhay pa. Tayo po kaya mapagbigay tayo. Amen. Salamat sa Diyos dahil alam ko mapagbigay tayo. Or baka naman po mamaya, mas mapagbigay tayo sa tropa natin kaysa sa sarili nating pamilya. This verse is also teaching us to be benevolent, especially sa mga tatay. No po? Dahil kayo pong mga tatay, kayo po ang role model ng inyong pamilya. And dapat po, maisaisip po natin na kapag kung ano yung ginagawa natin, yun din yung gagawin ng ating pamilya. So kapag sinabi mong huwag kang madamot, pero madamot ka, yun din ang gagawin ng iyong anak. So dapat po, kapag sinabi mong maging mapagbigay ka, dapat sa'yo rin magsimula pagiging mapagbigay. Pangalawang traits ng mapagmahal na ama, He is forgiving. Sabi sa verse 22, ito yung time na kung saan lumapit yung kanyang anak at nagsorry. But the father said to his servants, quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Yes, wala pong salitang forgiveness dito. Pero kung ano yung ginawa ng kanyang ama, it is a sign of forgiveness. Imagine niyo po, matapos ng kanyang lahat na ginawa, ang ginawa po ng tatay, pinatawag niya yung kanyang servants Para ano po? Para po ba parusahan yung anak?
Hindi po. Ang ginawa po ng tatay, kaya niya tinawag yung servants niya para po suotan siya ng pinakamagandang damit, pinakamagandang sandalyas, pinakamagandang singsing, at hindi lang po yun, nag-celebrate pa sila ng feast. It is a sign of forgiveness. Ganyan kabait si Lord sa atin. Siguro po kung tayo nakaranas nun, bumalik yung anak mo after lustayin yung kayamanan mo. Nako, mahirap po yun. Baka po masampal natin at mapalayas natin yun, no? At sabihin natin, wag ka nang babalik dito, lakas ng loob mong bumalik dito. Pero hindi po yun yung ginawa ng Ama nating nasa langit. Instead, He showed forgiveness to His child. Ganon din sana tayo, lalo na ang ating mga tatay. Amen po ba? Ating mga amas ng tahanan, hindi konting kapag ka nagkakamali yung anak natin, sasabihin na natin to ng walang alam, wala kang kwenta, ang hina-hina mo. Kasi po, kapag sinabi niyo yun sa anak niyo, ikaw yun. Ano po? Kung anong sasabihin mo sa anak mo na negative, ikaw rin yun. Bakit po? Kasi ikaw ang ama. Ikaw ang magulang. So, kapag ka nagkakamali po yung anak natin, matutunan po sana natin itong patawarin. Gaya ng ama nating gaya ng ama nating nasa langit na nagpapatawad tuwing nagkakasala tayo. Isipin na lang po natin, yung ama nating nasa langit, napaka-perpekto niya. Pinatawad ka niya. Ikaw na makasalanan, hindi mo magagawa magpatawad. Hindi po ba? Minsan po, kailangan alisin din natin yung pride natin. Pride din po kasi yung hindi tayo marunong magpatawad. Di ba po? Amen po ba? So dapat po, tayo rin po, marunong din po tayo magpatawad. And pangatlo po, na makikita nating traits ng mapagmahal na Ama, He is merciful and loving. According to verse 20, ang ginawa po ng Ama, pag nakita niya pa lang, malayo pa lang yung kanyang anak, nakita niya pa lang, ang ginawa po ng Ama, siya pa yung unang nilapitan niya tumakbo siya Imagine niyo po yung sitwasyon, no? Kumbaga, nasa kanto pa lang yung anak niya, tapos nandito yung Ama, nakita niya pa lang yung anak niya, lumapit na siya. At anong ginawa niya? Niyakap niya at hinagkan niya. Bakit po? Dahil ito yung nagpapakita na mahal niya yung anak niya. Makikita natin dito kung gano'n niya kamahal yung anak niya. Whenever you see us coming back to Him, He is always there waiting for us. Sa tuwing aalis tayo sa ating Panginoon, lagi siyang nandyan, naghihintay sa atin. He is always ready to embrace and kiss us para ipakita niya kung gaano niya tayo kamahal. Sa tuwing babalik rin tayo sa Kanya, lagi siyang naaawa sa atin dahil tayo madalas nawawala. Tandaan po natin na whenever a father gives you a hug and kisses, it shows His love for you. Kapag ka hinahalikan ka at niyayakap ka ng iyong tatay, ibig sabihin yan, mahal ka niyan. Bakit niya naman gagawin yan kung di ka niya mahal, di ba? Kaya tayo mga kabataan, dapat po, wag na wag tayong mahihiya sa tuwing humahalik tayo at yumayakap tayo sa ating mga magulang, lalong-lalo na sa ating tatay. Ako po, nung nag-aral ako sa school, siguro kinder po yun, hanggang ngayon po, sa tuwing aalis po ako, hindi ko po kinakalimutang umalik sa aking tatay, kahit nasa harap ng maraming tao. Meron pa nga pong instance dati nung high school ako, kasi po sa national, maraming tao dyan. Maraming nakatingin kahit nakahalik ka. Wala po akong pakialam. Tinanong nga po ako ng kaklase ko, sabi niya, ba't nahalik ka pa sa tatay mo? Laki-laki mo na. Simple lang po sagot ko. Kasi tatay ko yan, sino pa bang ahalik dyan? Kesa naman kapitbahay mong gumawa, di ba? At saka bakit mo naman hindi gagawin, mahal mo yung tatay mo at mahal ka rin ng tatay mo. Di ba po? At kayo naman pong mga magulang, lalo na mga tatay, alam ko po, lalo na yung mga tatay, hirap yan mag-express at magsabi ng feelings. Ganun po talaga, nature ng tatay yun matigas.
Pero bakit minsan hindi natin ipakita kung talagang mahal niyo yung anak niyo? Pakita niyo po sa kanya. Kahit minsan lang. Sabihan man lang natin na, anak, I love you. Siguro, naghahanap tayo ng ways kung paano sasabihin yun eh. Paano? Matigas bang paraan? Anak, I love you. Basta mo, kahit anong paraan, basta masabi mo lang sa kanya yung mahal mo siya, okay na yun. Kesa naman po ibang taong magsabi ng I love you sa kanya, na hindi ka naman sigurado kung talagang mahal yung anak ko, lolokohin siya, di ba? Lalo na pag babae ang iyong anak. Dapat po, mas lalo natin pinaparamdam sa kanila yung pagmamahal natin. Kasi po, kapag sinasabi niya sa anak niyo, para sa aming mga anak, masarap sa tenga yan eh. Masarap sa tenga naming mga anak na nalalaman namin na, uy, kahit pala matapang yung tatay namin, kahit pala minsan masungit yung nanay namin, mahal pala kami na. Masarap po sa tenga yun. At kung hindi niyo po alam, na po, minsan po kapag sinasabihan kami ng magulang namin na mahal kami, lalong-lalo na pag may problema kami, nakakagaan po. Kasi po, meron po palang nagmamahal sa amin ng magulang. So bilang mga ama, bilang ama po, gayahin po natin ang ama nating nasa langit sa pagpapakita ng pagmamahal. Amen po ba mga tatay? So ibig sabihin po nito, hindi na po kayo hindi na po kayo mahihiyang mag-express ng inyong feelings sa inyong anak. Amen. Kayo naman po bang mga anak, hindi na po kayo mahihiyang magsabi ng I love you sa inyong tatay at nanay? Hindi na rin po ba kayo mahihiyang umalik sa kanila sa tuwing hatid nila kayo sa school, sa tuwing maraming tao? Hindi na po ba kayo mahihiya? Amen. Tama lang po yun. Mas mahiya po kayo kung mali po yung ginagawa nyo. Wala naman pong mali sa ginagawa nyo. Tama nga po yun. Dapat ipagmalaki pa natin yun. Ngayon naman po, pangatlong bagay. Pag-usapan naman po natin, why did the Father let His Son go? So matapos natin i-discuss yung dalawang traits ng anak at ng ama, ngayon naman po, pag-usapan natin, marahil nagtatanong din kayo na, bakit nga ba hinayaan ng tatay yung anak na umalis? Unang bagay po, to help his son to become more responsible, especially in wealth. Sabi sa verse 14 to 15, ang sabi po dito, after he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So, he went and hired himself out to a city of that country, who sent him to his fields to feed pigs. Madalas tayo mga anak, pag nakakatanggap tayo ng blessing mula sa ating Panginoon, minsan sinasayang talaga natin, no po? Sa paanong paraan po? Halimbawa na lang po, mas binibili natin yung kagustuhan ng ating laman kaysa sa kailangan ng ating laman. Mas binibili po natin ang gadgets kaysa po sa mga pagkain. Ano po? Sa ganung paraan po, doon po tayo hindi nagiging responsable sa ating kayamanan. Meron ka pa namang cellphone, dahil may bagong labas na phone at may sweldo ka, bibili ka na agad ng bagong phone. Hindi pa naman sira yung phone mo. Di po ba? Tayo po kasing mga tao, minsan po talaga hindi tayo responsable sa pinagkakatiwala ng Diyos sa atin na kayamanan. At dito sa verse na to, gusto ko ipakita ni Lord na hindi sa lahat ng oras meron ka. Hindi sa lahat ng oras, mayaman ka. Kaya matuto kang maging responsable sa iyong kayamanan. Matuto tayong magtipid, lalo na ngayong pandemic. Huwag tayong magsayang. Ano po? Pahalagahan natin lalo ngayon sa oras ng sakuna, yung mga pagpapalang binibigay ni Lord. Amen po? Pangalawa po, kung bakit hinayaan niyo yung kanyang anak. Dahil gusto niya itong bigyan ng leksyon. To give him a lesson. Verse 16, ang sabi po dito, he longed to fill his stomachs with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. Bilang isang ama po, natural lamang naturuan natin yung leksyon ng ating mga anak.
Kaya nga po meron tayong mga strict fathers dito. Sino po dito yung strict yung magulang, kagaya ko po? Ayun, yung magulang din, yung tatay din po ng tatay ko, si Lolo. Strict din po yun. And surely, ito lang pong nakakatuwa kapag strict ang iyong magulang. Yun po. Marami kang matututunan sa kanila. Lalo na pagdating sa practical na buhay. Malalaman mong may natutunan ka sa kanila at malalaman mo yung kahalagahan ng pagtuturo nila kapag ka nag-iisa ka na lang. Kasi po, napatunayan ko po yun eh. There are times na halimbawa, meron pong camping. Minsan ako lang po sa grupo yung marunong magluto. Ako lang po minsan yung marunong magplantsa ng damit. Yung ibang kaibigan ko po doon, nagpapaplantsa pa po. Kasi hindi ko sila naturuan. So, ako po, sa part ko pong yun, nakakatuwa kasi kahit pala masungit yung tatay mo, no? Yun pala yung way niya para matuto ka. Kaya kung strict ang tatay mo, magpasalamat ka kasi yan yung tatay na kung saan pagtsatsagaan ka talaga. Hindi ka titigilan hanggat hindi ka natututo. Kaya kung strict ang father mo, be thankful pa rin. Kasi marami kang matututunan. Palakpakan nga po natin ang ating mga tatay. Ayan. Saludo po ako sa inyong mga tatay kasi alam ko po, pinagtsatsagaan niyo po yung anak niyo para matuto. No po? And pangatlong bagay po, kung bakit hinayaan ng tatay ang kanyang anak to help him realize that we cannot find contentment in this world, only to Him. Sabi sa verse 17 to 19, when he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants." Dito po sa huling bagay na to, gusto mong ituro sa atin ni Lord na bakit ba kailangan mong pang lumabas para lang makahanap ng contentment? Maraming tao po, ang akala nila, makukontento sila pag naging the best sila dito sa mundo, pag naging sikat sila, pag naging mayaman sila, at kung ano-ano pa. Siguro nga, minsan nasabi nyo na eh, naku, magiging kontento lang naman ako pag yumaman ako kasi wala na akong problema. Hindi po ganun yun. Sa totoo lang po, yung mga taong nakaabot sa ganyan, sa peak level, hindi pa rin po sila nakontento. Kaya nga po marami sa kanila ang sumubok ng bisyo, sumubok ng drugs, sumubok ng kaligayahan sa tao, at sa kung anong-ano pang bagay na kung saan humanap sila ng contentment. Pero kulang pa rin. Alam niyo po kung ano yung kulang? Si Lord. Tandaan po natin na kahit anong bagay na meron ka, kahit anong maabot mo, basta wala kang Diyos, walang kwenta yan. Hindi ka magiging masaya kasi wala kang Diyos. Tayo bilang anak ng Diyos, wag na po natin subukan yung pinagdaanan nila. Sapat na po yung nabasa natin tong salita niya. Isipin po lagi natin, di ka man mayaman dito sa lupa, basta may Lord ka, mayaman ka pa rin sa langit. Amen po ba? Kesa naman pagkayaman-yaman mo dito sa lupa, hindi mo naman yan madadala sa langit. Gusto niyo po ba, kung gusto niyo pong yumaman sa langit, no, mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Ngayon, kung marami ka nang na-impok sa langit at gusto mo nang makuha yung kayamanan mo sa langit, kailangan niyo munang pumunta sa langit. Gusto niyo po bang pumunta sa langit? Hindi naman po tayo nagmamadali na po. Kaya po ngayon pa lang, no po, matuto tayo makontento sa kung anong binibigay ni Lord. At hindi na rin po baling sikat ka, basta kay Lord, sikat ka. Dahil meron kang Diyos. At lagi rin po nating tatandaan, makontento tayo dahil wala pa po akong nabalitaan sa Bible na anak ng Diyos o lingkod ng Diyos na pinabayaan niya. In fact, nung time nung taggutom sa panahon ni Elijah,
gumamit si Lord ng uwak para padalhan siya ng pagkain. So dito natin makikita kung gaano kabuti ang Ama nating nasa langit. So dapat makontento po tayo. Kasi hindi kanya pababayaan. Ba't ka naman niya pababayaan? Anak ka niya. Amen po? So dito natin makikita yung tatlong bagay. No po? Yung traits ng anak na kung saan po makikita po natin dito yung prodigal son ay parang tayo. We are shameless. We are wasteful. Nare-realize lang po natin bumalik sa tatay natin, kay Lord, kapag ka naghihirap tayo. Bagamat ganun po, napakabuti pa rin po ng Panginoon sa atin. Meron tayong mapagmahal na Ama na kung saan siya'y mapagbigay, siya'y mapagpatawad, siya ay maawain, at siya'y mapagmahal. Ngayon po, challenge ko po sa inyo. Like our Father in heaven, lahat po ng tatay, tinatawagan ko po ng pansin. Gayahin po natin yung Ama natin nasa langit. We should be also benevolent, forgiving, merciful, and loving as a father. Tandaan po natin, maging tatay, madali po yan eh. Madali ang maging tatay. Pero po, mahirap magpakatatay. But I'm sure, kapag sinuko mo ang iyong buhay sa ating Amang nasa langit, tinanggap mo ang kanyang anak, Panginoong Yesus, magiging madali para sa iyo magpakatatay dahil siya ang ating tutularan. Remember, be a loving father like our Heavenly Father. God bless po sa atin. Tayo palakpakan po natin ang ating Panginoon. At tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po Lord sa aming natutunan. Lord, tunay nga Lord na napakabuti mo sa amin. Never nyo kami pinabayaan. Kahit na kami ay madamot, kahit na kami ay sakit, kahit na kami ay makasalanan, kahit na ginagawa ka na lang namin panakit butas minsan Lord, mas inuuna namin yung iba. Sorry po Lord. Pero Lord, maraming salamat dahil po napakabuti nyo. Napaka mapagbigay nyo, napaka mapagpatawad nyo, napaka mapagmahal nyo, Panginoon. And Lord, Ikaw nga Lord God, ang dapat namin gawing role model Lord, bilang isang ama. Salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Salamat din po sa aming mga tatay, Lord God, na kung saan nagtsatsaga sa amin magturo, na kung saan pinapakita, Lord God, yung kanilang pagmamahal sa amin. Patuloy niyo silang i-bless, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa araw na ito na ibinigay niyo. Nawa, Lord God, ang aming natutunan ay may apply namin sa aming buhay, Lord God. Hindi lang, Lord, itong salita mo, hindi lang ito para sa mga tatay, Lord, kundi para din po sa amin, Lord God, bilang mga anak. Kailangan ka namin gayahin, Lord God. Maraming salamat, Lord God. In Jesus' name, Amen. Thank you po, and God bless you. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo, aking kakainin, maging dadambitin. Sa pagtulog, maging sa pag
isang bata, ako'y nilalambing. Nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging aking buhay. Turuan mong ako ay lumakad, Ayon sa iyong kagustuhan. sa bawat hakbang iyong iparamdam. Upang di na ika'y aking masaktan. Nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging aking buhay. Ang pagmamahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging aking buhay. Tayo pong lahat ay mag-ukol ng ating panalangin sa Lord. Mag-pray po tayo. Taas po natin yung ating kamay sa Panginoon. Dakilang Panginoon, sa oras na ito kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin. Panginoon, nais naming hilingin po na iyo pong patuloy na pagpalain ang aming mga ama ng tahanan, Panginoon, na ginagamit mo para maging mga spiritual leaders, maging mga pastors ng kanilang mga tahanan. Lord, tinataas po namin ang lahat ng mga tatay na ito, Lord, na pagpalain mo sila ng kalusugan at kalakasan at mahabang buhay pa ay pagkaloob mo sa kanila. Ganon din naman po, Panginoon, pinagpe-pray po namin na patuloy na lumago ang kanila pong pananampalataya po sa inyo. Gamitin mo sila, Panginoon, sa larangan ng ministeryo na kinakailangan, Panginoon. Ganon din po itinataas po namin na ikaw ang patuloy na gumabay sa kanilang mga desisyon na gagawin. Since sila po ang mga spiritual leaders, Panginoon, ng kanilang family, samahan mo po sila. At patuloy na ang kanilang banal na takot sa inyo ay manatili sa kanilang mga puso. Lord, pinagpe-pray po namin ang bawat sambahayan ng mga mananampalataya, iyo pong pagpalain. Panginoon, salamat din po sapagkat patuloy mo pinatunayan sa amin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nag-iingat sa bawat isa sa amin. Lord, bless each and every family, Panginoon, na ngayon ay nakasubaybay sa aming online worship. And at the same time, O Lord, continue to heal our land, O God. Continue to heal this world. Naniniwala po kami, you alone, O God, can do something na talagang mag-aalis ng lahat ng mga maaaring maging dahilan upang kami ay magkaroon ng karamdaman. Lord, pinipray din po namin, salamat po yung aming panalangin ay tinutugon mo po at alam namin, Panginoon,
meron pa po kayong magandang plano sa bawat isa sa amin. Lord, continue to reach out this world at gamitin mo po kami para maabot namin ang maraming mga tao. Salamat po, ito ang aming prayer in the name of Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon sa oras nito. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Taas natin yung ating kamay sa Panginoon, tanggapin natin ang pagpapala na nagbubuhat sa Kanya. Ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ay kamtin ng bawat isa sa atin buhat ngayon at magpakailanpaman. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He